Jesus. Ang mabuting balita natin. Pagbasa mula sa sulat ni Lucas, Kabanata 7, talata 11 hanggang 20. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang mga napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang biyuda na napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina ng namatay. Kaya sinabi niya rito, "Huwag kang umiyak." Nalapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga pipasan nito. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Bumangon ng patay at nagsalita at siya ay ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa paglibot sa lupain ng balitang ito at tungkol sa ginawa ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Kami ay bumagkaan. Thank you.
kaming hindi nakapagpuri sa iyo sa pamamagitan ng pagsasayaw. Matagal kaming hindi nagpuri sa iyo, Panginoon, kaya medyo kinakalawang po ang aming mga Espiritu. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Isang munting panalangin, isang munting dasal mula sa Voice of God Community para sa ating Santo Cristo. Isang munting panalangin. Hallelujah. Anyayahan natin, i-welcome natin ang Holy Spirit. You are welcome here. In Jesus' name. Taas natin ang ating mga kamay. Thank you, God. Praise and glorify your name. Holy Spirit, you are welcome here. Holy Spirit, you are welcome here. In every heart and every soul, be here. In every heart and every soul, be moving power, love and grace. Have your way in this life. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Ang song. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Isang mapagpalang gabi po. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Isa pa ang salitang papuri sa langit, sa lahat po ng biyaya na kami natatanggap sa araw-araw. Dakilang Diyos sa buhay. Maraming salamat po Diyos sa nakataas-taasan sa lahat. Sa lahat ng blessings
guidance, proteksyon, at kagalingan ng mga karamdaman. Itinataas ko po sa inyo ang mga may karamdaman. Special mention po si Sia, na may upo these past few days. Naway, haplusin niyo po ang kanyang katawan para sa kanyang kagalingan. Kay Sister Rachel po na patuloy na bumalik sa kanyang karamdaman. Itinataas ko din po si Ruel Cuniera. Sana po lumakas ng kanyang katawan. Hinihiling ko din po ang kanyang kagalingan. Itinataas ko din po ang mga mag-aaral. Lalong-lalo na po ang mga kabataang nabubuli, ang mga naliligaw ng landas, na natututo pong gumawa ng hindi maganda at magsinungaling sa kanilang mga magulang. Bigyan niyo po sila ng sapat na katalinuhan upang magpasya at umiwas sa mga maling gawi, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng lakas ng pag-iisip para labanan ng mga tukso sa kapaligiran. Lalo pag higit na bigyan niyo po sila ng kalusugan upang malagpasan po ang mga pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay. Itinataas ko din po ang mga ama ng tahanan. Nabigyan niyo po ng kalakasan ng katawan para sa paghahanap buhay para sa pamilya. Ang mga nanay na maging malakas araw-araw para sa pagsisilbi sa tahanan. Itinataas ko rin po ang mga kasama ko dito at yung baby na inaalagaan ko na laging manatiling malusog. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng ibinibigay niyo at ibibigay pa. Itinataas ko rin po ang paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Itinataas ko po ang BOG community na manatiling matatag at mas dumami pa po ang member. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng katawan sa araw-araw. Ang lahat po ng ito ay aking salmo at dalangin. Maraming salamat po. Mama Mary, pray for us. Padre Pio, pray for us. Amen. Move in power, flood in grace. Po sa inyo, Panginoon, ang ating anak na si Alex Tejera. Marami po siyang ginagawa ngayon na hindi po naaayon sa kalooban ninyo. Panginoon, hipuin niyo po kanyang puso at isipan na maituwid niya po yung mga ginagawa niyang hindi po maganda. Mahirap po para sa akin na magulang na malayo sa kanya. Alam ko po, Panginoon, na hindi niyo po siya pababayaan. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa BOG community, humihingi po ako ng prayers para po makayanan ko yung lungkot na malayo sa pamilya ko. Amen. Salamat po. Lord, maraming salamat po dahil si Sister Eloisa Coliera na malayo sa amin, nasa ibang bansa siya, na nakapag-offer ng opening prayer para sa St. Matthew sa BOG ngayong gabi. Lord, walang imposible sa iyo. Basta ikaw, lagi mo kaming inaabot, nasan man kaming sulok ng mundo. Lord, ang kanyang mga intentions ay patuloy mo pong dinggin. At syempre, kami din po na nandito ay nasa iyong tahanan, nasa isang magandang lugar, sa iyong bagong renovate na church. Pero Panginoon, kami pong mga nandito sa Pilipinas, na malapit lang sa church na pinagagawa namin, ay hirap na hirap pang makapunta. May mga nararamdaman, may mga pinoproblema. Sana Lord, maisip namin na ikaw ang sagot, na ikaw ang kailangan namin, na kung kami pinanghihinaan, ikaw ang aming lakas. Lord, tinataas ko rin po sa iyo ang mga intentions na pinapalit din sa akin dahil sa mga hindi magandang kalusugan
ni Maria Felicidad Vasquez, Evelyn Vasquez, Geraldine Arizana, Lola Eda Hernandez, na parent ni Sister Bobot at Sister Chat. Ganon din po ang kalusugan ni Aldric at Aljen Morhe, ni Sister Dina Mateo, at lahat po, Panginoon, na may hindi magandang nararamdaman ngayong gabi. Lord, palayain mo po kami sa sakit. Kami po ay patuloy na nagbibigay ng aming oras at lakas at kayamanan sa iyo. Gamitin mo po kami dahil ito po ay aming balikhandog sa mga binibigay mong biyaya para sa amin. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka. Ikaw ang manguna. Ikaw ang aming maging buhay. Ikaw ang aming maging lakas. Ikaw ang aming maging pag-ibig. Ikaw ang aming compass. Hallelujah. Praise you, God. Moving power, blood, and grace. Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Konting panonoorin. Konti lang. Ayan. Salamat po sa pakikinig. Kung posibleng napanood nyo na rin yan kasi si Father Fidel, everyday naman yung nag-upload. Tsaka nung nakaraan kami yung sponsor, si Father Good Conception naman yung shinare namin. May isa pa akong pinapanood, si Father Joel Gatus. Yun. Dati may mga nag-share nun sa BOGCC page ay group chat natin, kaya lang lately wala nang mag-share. Pero yun, patuloy ko silang pinapanood. Kung tutusin, ang dami na natin naririnig na speaker at saka yung share namin ngayong gabi, sobrang daming info. Kumbaga, wala tayong masyadong, siguro meron man tayong matandaan, ilang bagay lang or one sentence. Pero kung i-ano natin, isa-summarize, parang yung sinabi ko sa prayer kanina, by the way, yung first part po ng prayer, si Sister Elisa Calera po yun, nasa ibang bansa. Ibang bansa siya, Abu Dhabi or ano. Ayun, sabi ko, sis, nung nandito siya kasi sa Pinas, hindi yan nakaka-attend. Hindi siya nakakapag-sponsor palagi dahil ang katwiran niya, nag-ano siya sa barangay, nag-duty. Pero dahil nandun siya, kinorner ko. Siyempre, ang pwede lang naman niyang gawin is i-video or yun nga, nag-voice message na lang siya ng prayer na. Para naman meron din siyang part as sponsor namin ngayong gabi. Ay natin pala. Ayun. Tapos, yung idea na pumasok sa akin nung habang nakikinig ako dyan sa, actually, September 4 pa yan, in-upload. Pero talagang gusto ko siyang marinig ulit or i-share. Kasi parang sinabi nga, di ba, ni Brother Lawrence sa Cebuche dati, marami tayong nababasa, lalo na sa Facebook. Mag-browse ka lang dyan, puro motivational, puro self-help.
Pero pagka tinignan mong maigi, pag binasa mo talaga ng maayos, walang Diyos. Puro self. Diba? Parang be strong. Be strong nga, pero ano yun? Saan galing? Pwede rin naman magbigay ng strength ang kalaban si devil. Pero yung strength na hinihingi natin, kay God sana galing. So, minsan, maano ko yung kahit na nahihirapan ako magbasa, hindi lahat ng pinopost nilalike ko or hinaheart. Kasi minsan gusto kong actually, nung isang araw, may nag-post, ang sagot ko agad, ay ang comment ko, parang, paano naman, may Diyos, di ba may Diyos? Parang ganun yung kinoment ko. So, hindi ako nangaaway, pero ayoko rin kasing payagan na isipin na lang niya na sarili lang niya yung makakalutas doon. Gusto kong maalala na may Diyos, na meron pa rin tayong Diyos na tapos napaka-broad ng idea na tungkol sa Diyos, di ba? Kunwari, sa pag-isip ng umaga, sabihin mo, nagpe-pray ka, kinakausap mo si God. Pero ang daming nangyayari. May problema agad sa niluluto, kaya may problema agad sa school, sa work. Pagka ganyan, minsan ang magiging isipin mo na lang, like yung sinabi ko kanina sa prayer ko, na gawin natin compass or mag-aano ng way. Kasi nga, di ba, Jesus is the way, the truth, and the life. So, kung siya na pala ang lahat, bakit pa tayo nagbabasa ng or susunod sa sinasabi ng kung sino-sino at ng kung ano-ano? Kasi yan, yung mga self-help, hindi po yan talaga nakakatulong. Kasi nga, hanggang self lang yun. Sa case ko, syempre may sakit. Pagka iniisip ko, kaya ko to, magpe-pray ako, mag-ano ako, may mga nagpe-pray para sa akin. Pero at the end of the day, lagi kong iniisip, si God pa rin Decision pa rin niya kung anong ibibigay pa rin niya, kung hanggang saan ba ako, kung hanggang ano pa yung kaya kong magagawa, gano'n. So lahat ng bagay, dapat inaano natin, kino-confide or kasi yung huling, kumbaga sa office, yung huling pipirma, si God. Siya yung magbibigay ng Kaya, ewan ko kung nakikita na sa mga stores, na minsan may nakita kasi ako yung bracelet or damit, may nakalagay, WWJD. Sino nakakaalam yun? O sino may nakakita na ng gano'n? O di ba ang weird? WWJD. Ano ba itong World War? Sa WW. Yun pala, what would Jesus do? Ano ang gagawin ni Jesus? So sabi ko dati, ano yun? Parang, hindi ko pa alam. Parang na-weirdohan talaga ako. Pero nung malaman ko na, sabi ko, ang ganda pala ng reminder na pagka nakita mo yun. Oo nga no, kunwari may problema ako ngayon, ano kayong gagawin ko? Sige, siguro isipin ko muna, ano kayong gagawin ni Jesus? Gagayahin ko yun. Kasi nga, siya yung compass, siya yung way, siya yung truth, siya yung life. Tapos isa pa, yung i-connect ko na rin yung gospel for today. Bale, di ba yung may balo, wala na nga siyang asawa, namatayan pa siya ng anak. Sa homily naman kanina niya yung Father Day, na pakinggan ko na, ayun nga, sobrang nawala na nga siyang sinasandalan na asawa niya. Yung anak niya paano posibleng magtatrabaho para sa ikabubuhay nila is namatay pa. So, imagine na lang daw yung sobrang tindi ng nararamdaman mong nanay. Kaya di ba ano bang ginawa ni Jesus? Right there and then, pinagaling niya. Hindi na siya pumunta sa isang sulok, nag-pray, walang gano'n. Talagang, di ba, pinatayo na niya agad. So, minsan sa mga ganyan na pagkakataon, ako minsan, parang naging prangka na lang ako na, kunwari may nag-confide sa akin ng problem. Hindi na ako mag-aano na, ay nakakahiya pag sinabi ko to, baka magalit sa akin. Hindi na, talaga sinasabi ko agad, bakit hindi ka na lang ganyan. Yung kumbaga, basta kung makakatulong sa kanya, tsaka kung may papasok mo si Jesus, be bold. Be bold and be brave to proclaim. Kasi kaya nga tayo bininyagan. Kasi nga, bininyagan tayo bilang Kristiyano, hindi lang tayo basta tao.
Kristiyano tayo. So, meron tayong pananagutan sa kapwa natin. Kasi yun nga, yung gospel kanina, kung iisipin nyo, medyo mahirap ipaproject pa ulit. Pero it is, ano yun, Lucas 7:11 to 17. Nung binabasa ko, ay nung nakita ko yung video, ay yung verse na yun, sabi ko, ang dali naman palang tandaan. Look, 7-11 sa Project 7 or sa Block 17. Parang gano'n, look, 7-11. Parang tuwing makikita mo yung 7-11, lagi mong maaalala na si Jesus nagpagaling, tumulang sa balo, at nagbumuhay ng patay. So, pagka napatingin ka, look, 7-11, nothing is impossible with Jesus. Ganun. Thank you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat sa pagkakataon nito na makapagtipon-tipon kami ngayon. Pagkalimos ng dalawang ito. Salamat sa mga pilihan na ang nagigaya sa pagkina at sa ulit na nagiging bagay bilang araw sa ulit. Ang mga ito ay hindi namin iniaaral para sa sarili namin. Hindi namin ginagawa na may pagkanalis na tama pagkakulit na nagkakilala. Hinarang namin ang mga bagay at pera ng Diyos. Binibigyan namin ito para sa pagdagawa ng komunidad. May gagawin namin para sa Diyos. Katawag ko sa mga kasalanan namin, sa isip, sa salita, sa gawa, at sa mga patuloy. Sa sarili at sa iba at lagang ko sa Diyos. Hindi namin manalis sila na nakikita. At ikinihigyan namin ang mga kasalanan namin. Tulungan po kami mabuhay kung saan ang kalutihan ang mga kasalanan. Sana po nabibigyan pa kami nakakalahan na magbigay ng mas malakas sa iyo. Na makapaglingkod pa ng mas matagal at may mas malawak na tao upang madala namin ang mga tulog at magandang galing namin sa maraming pangalaman. Tulungan niyo po kami magiging maayos na lingkod mo. Dahil walang talaga ang mga aray ito kung hindi naman namin i-aaray ang buong sarili sa iyo. Amen. Father, Lord in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the glory and grace, Lord, is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Let us all glorify the Lord. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the
Son, and Holy Spirit. Amen.